Okay, so since tapos naman na tayo dito sa ating controller, let's go naman sa ating view. So sa view natin, una magke-create muna tayo ng folder. Tatawagin natin siya ng shoe. Little reminder lang, no? Pagdating sa controller, yung first word, yan yung pangalan ng folder natin dito. At kung paano yung spelling mo dito, ganun lang din yung spelling mo sa folder para hindi tayo magkaproblema sa configuration. Kasi kapag pinalitan mo 'to, hindi siya nag-match sa controller mo, magkakaroon ka ng error. So, dapat parehas yung spelling at saka kung ano yung first name ng controller mo. Papansin mo, shoe, shoe din. Okay? Tapos punta ka dito sa program.cs. Puntahan mo itong pinakababa and then mapapansin mo map controller route. So yung home palitan mo lang siya ng shoe. Okay, after that, punta ka ulit dito kay view, dito kay shoe. Right click, add, and then view. Then add, then hindi na natin papalitan yung pangalan. Okay na siya niyan. Okay, so yan na ngayon yung mismong view natin. Okay, check natin, i-run natin yung program. Okay, so mapapansin mo, okay siya, wala tayong error na nakikita. At nandito yung project name natin, IMSS. Ibig sabihin, okay yung configuration natin. Okay, so dito sa view naman natin, no? Let's start yung coding natin. So, i-declare lang natin yung model. Tapos sabihin natin list. So, list kasi guys, list of shoes yung gagamitin natin. So, tatawagin natin yung IMSS natin or yung mismong project. Then we will call out yung model natin. And then sa loob ng model mo, meron kang class na shoe. Tama? So, ito yung model mo. Yan siya. Sa loob niya, meron kang shoe. Which is ito. Okay? So, yan yung purpose nito. Next naman ay maglalagay tayo ng H2. So, HTML header. Lalagay natin dito inventory shoes. So if ise-search mo kung ano yung H2, ito yung size ng text. Gaano siya kalaki. So H2 yung size ng inventory shoes natin ngayon. Then magde-declare ako dito ng paragraph. Sa loob ng paragraph ko, i-declare ko yung ASP action. So ang action na gagawin natin ay magke-create tayo ng product. So sino ba si create? So dito sa controller mo, ito yung create, ito yung create. Yung ginawa natin kanina. So after that, meron kang class. So sa class natin, we will do a button. Okay, so tatawagin natin siyang button primary. Okay, so after that, lalagyan natin siya ng label na add new shoes. Yan. So ito yung i-click natin para makapag-add tayo ng bagong sapatos. So after that, ay maglalagay tayo ng table. Okay, so sa table natin, meron siyang class. Ang class natin will be table. Tapos tawagin natin table. Then bordered. Bordered. Yan. Okay, so after nun, meron tayong tinatawag na tid. So i-close natin yan. Then sa loob ng tid natin, meron tayong tinatawag na TR or table row. Then meron tayong table header. So sa table header natin, ito yung name. Then ito yung price. Ito yung quantity. Then ito naman yung total natin. Then meron tayong
action. So, yung action guys, ito yung edit and delete natin. Diyan natin siya ipapasok. Okay, so after nun, okay, so ngayon, titignan natin kung ano na yung na-create natin dito sa program natin. So, ira-run ko siya ngayon. Mapapansin niyo meron na tayong inventory shoes. So, eto yung sa H2 natin. Yan siya yung inventory shoes. Tapos, meron tayong action dito na create. At yung create na yan, sabi ko nga manggagaling siya dito sa controller. At yung label natin is add new shoe. So, add new shoe. Papansin nyo, pwede natin siyang i-click. Pero error yan kasi nga wala pa tayong nilagay na code sa kanya. Then, meron tayong table header. So, yung header natin, ito siya, name, price, quantity, total, and action. So, yan ngayon, so far yung nagagawa natin. So, next is after ng table natin, magkakaroon tayo ng tinatawag natin na for. So, for loop to, no? So, for each. Oops, sorry, mali. At ito, ayan. So, meron tayong for each. So, for each variable na shoe, kung naaalala mo pa siya sa previous video natin, for each variable of shoe in model. So, yung model natin is ito siya. Okay, so ang laman niya ay yung shoe natin. Okay? So, para ka lang nag-English dito. For each variable shoe in model, ano yung gagawin natin? Mas mali. Dapat curly bracket to. Yan. So, curly bracket. So, sa loob ng curly bracket natin, magdi-declare ulit tayo ng table row natin. Then, sa loob ng table row natin is meron po tayong tinatawag na table data. Okay. So, sa table data natin, tatawagin natin at shoe dot name. Ayan. So, kakopy natin yung unang table data, ipipaste natin. Yan. Then, papalitan lang natin ito ng price. Then, palitan ulit natin siya ng quantity. Then, palitan natin siya ng total. Total value. Yan. So, yan ngayon yung table data na meron tayo. So, after ng table data natin dito, ay sa baba niya guys, ay magde-declare ulit tayo ng another na table data. Okay. So, sa table data natin, maglalagay tayo ng ASP action. Action naman natin dito is for edit, yung ginawa natin kanina. Tapos, ASP. Tapos, hanapin natin yung tinatawag natin na route. Ayan. So, ang i-route natin is yung ating ID. So, ID. Teka, ulitin lang natin. ASP route. Ulitin lang. ASP route. Tapos, ID. Yan, yung small letter ID natin. After nun, equal natin siya sa at shoe. Yan, that ID naman natin. So, itong ID na ito, yung sa user natin. Ito yung in-explain ko sa inyo kanina, ito. While yung ID naman na ito is yung ID ng mismong product natin. Ito siya.
So no, still, you need to know the difference between the small letter ID natin at saka yung, I mean yung capital letter ID natin at saka yung small letter ID. So yung dito kasi hindi naman capital yung D. So small pa rin siya pero capital yung I. Ang diyaan ay eto po siya, yung sa ID ng product natin. So yan siya ngayon, yan yung i-edit natin based sa ID. Then magkakaroon tayo ulit ng another class. Yung sa class naman natin dito is of course, button pa rin siya. And then sasabihin natin button warning. Syempre hindi tayo pwedeng mag-delete basta-basta, no, na meron warning pa rin 'yan. Then ilalagay natin na label ay edit. Okay? So after nun, maglalagay ulit tayo ng ASP action ulit. But this time, ang ilalagay naman natin is yung delete na ginawa natin kanina. After that, ang gagawin natin ASP, tapos yung route naman natin, ito siya. Then, again, ang kukunin natin dito yung ID natin. Okay, then equal natin siya. So, at shoe.id ng product. Then, meron tayong class. Sa class natin, of course, meron tayong button din. So, button danger. Ayan. Tapos, lagay natin ay delete na label. Okay, so after that, check natin kung ano na yung nakikita natin ngayon. So, wala pa yung mga actions natin dito. So, still we need to finish our code. Next na gagawin natin ay kukunin muna natin itong for each natin. Yan, kukunin lang natin sila. And then, gagawin natin ay magde-declare tayo dito ng table body. Then, after ng table body natin, will be yung ating closing or yung kinapi natin kanina. Tapos, ito guys, ay kukunin natin. I-move natin siya dito sa baba. Yan. Tapos, ito ay aalisin natin. Ipapasok natin siya dito. Yan. So, kumbaga, yung for loop mo kanina, dapat hanggang dito lang siya. Yung table body natin at saka yung table natin is yung last code na meron tayo.